Ang lumang kasunduan. Bago dumating si Jomar sa mundong ito, matagal nang may nakatali sa dilim ang kanyang pamilya. Isang kasunduan na hindi isinulat sa papel at hindi pinirmahan ng kamay, kundi nilagdaan ng dugo at panata. Sa gilid ng kagubatan ng San Roque, may isang lumang bahay na halos nakaluhod na sa bigat ng panahon. Ang mga haligi nito'y may bitak, ang bubong ay tinutubuan ng lumot, at ang mga bintana ay parang mga matang nakamasid sa bawat dumaraan. Sa araw mukha itong karaniwan, pero sa gabi, para itong humihinga. Sa gabing iyon, kabilugan ng buwan. Ngunit ang liwanag nito ay hindi maramdaman sa baryo, sapagkat natatakpan ng makapal na ulap ang kalangitan. Para bang ayaw ng buwan na masaksihan ang mangyayari. Sa loob ng bahay, nakaupo si Rogelio sa harap ng lamparang mahina ang sindi. Tahimik, nakatitig sa apoy na tila ba may hinahanap sa loob nito. Sa kabilang sulok, si Marta ay nakapulupot sa kanyang balabal. Hawak-hawak ang rosaryo, pero hindi nagdarasal. Walang sino man sa kanila ang nagsasalita, sapagkat sa bawat kabilugan ng buwan, ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi ng pakikipag-ugnayan sa dilim. Rogelio, narinig mo ba? Sa tanong na iyon, hindi siya sinagot ng asawa. Hindi na kailangan. Alam nila pareho kung ano ang ibig sabihin ng tunog na iyon. Matagal nang alam ni Rogelio ang lihim ng kanilang pamilya. Bata pa lang siya nang madiskubre niyang ang kanyang ama at ang ama nito bago pa siya ay may kasunduan sa isang nilalang mula sa kakahuyan. Kapalit ng katahimikan ng baryo, may handog silang inihahain tuwing kabilugan ng buwan. Isang buhay mula sa kanila lamang. Ang mga kasunduan sa dilim ay parang lason na mabagal kumalat. At ang lasong iyon ay dumadaloy na rin sa dugo ni Rogelio. Hindi niya alam kung paano ito tatapusin o kung matatapos pa nga ba. Ang alam lang niya, ngayong gabi, muling sisingilin ang dilim. Sa labas ng pinto, isang anino ang nakatayo. Hindi ito kumikilos. Hindi ito humihinga. Pero alam nilang andoon ito. At sa katahimikan, tila lahat ng nilalang sa paligid ay naghintay kung sino ang bubukas muna ng bibig o ng pinto. Sa gabing iyon, muling bubuksan ang pinto. Muling haharapin ang anino at muling tatanggapin ang tanong ng dilim. Handa na ba kayo? Ang unang singil. Ang hangin sa labas ay parang may dalang mga kamay, dumadampi sa balat, humahaplos sa batok, nag-iiwan ng pangingilabot sa bawat hibla ng buhok. Sa labas, nakatayo ang anino. Sa ilalim ng makapal na ulap, tila wala talagang buwan. Pero sa mata ni Rogelio, malinaw ang hugis nito. Isang bilog na pilit sumisilip sa likod ng mga ulap. Para bang ayaw makialam pero hindi rin tuluyang makalayo. Dumapo ang katahimikan sa buong baryo. Maging ang mga kuliglig ay tumigil. Walang ihip ng hangin sa paligid, maliban sa hangin na tila nang gagaling mismo sa nilalang sa harap ng kanilang bahay. Ang nilalang ay hindi humakbang papasok. Hindi rin ito nagsalita. Sa mga gabing tulad nito, hindi na kailangan ng salita. Ang kasunduan ay malinaw.
at walang puwang para sa pagdududa. Rogelio? Ang kanyang tinig ay may halong takot at awa. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kung sino man ang magiging handog ngayong gabi. Maingat na kinuha ni Rogelio ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng mesa. Sa loob nito, nakabalot sa pulang tela, ay ang palatandaan ng kanilang kasunduan. Isang kutsilyong may ukit ng mga simbolong hindi niya maunawaan at isang pirasong lubid na kulay, abo na parang tinina ng dugo. Ito ang kanilang susi. Ito ang patunay na sila'y nakatali sa dilim. At ngayong gabi, ito ang magbubukas sa pintuan patungo sa kabayaran. Huminga ng malalim si Rogelio. Hindi na niya tiningnan si Marta sapagkat alam niyang sa mga gabing tulad nito, walang salitang makakapagpabago ng kanilang kapalaran. At sa gabing iyon, muling babayaran ng pamilya ni Rogelio ang kanilang utang sa dilim. Ngunit sa bawat alay na inihahandog, may kapalit na binhi na unti-unting tumutubo sa dugo ng kanilang angkan. Ang presensya sa pinto. Sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, ramdam ni Marta ang kakaibang bigat sa hangin. Parang may malamig na alon na dumadaloy mula sa labas, pumapasok sa bawat siwang ng kanilang tahanan. Bawat paghinga niya ay may kasamang takot na hindi niya maipaliwanag. Sa dilim naroon siya sa tabi ng kanilang papag, nakatingin sa kisame, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Sa una, inisip niyang baka si Rogelio lang iyon. Ngunit ang mga yapak, mabagal, mabigat at walang halong pagmamadali. Tulad ng isang nilalang na sanay maghintay at sanay manghuli. Mula sa kanyang kinahihigaan, ramdam ni Marta ang unti-unting paglapit nito sa pinto. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila naipit sa pagitan ng takot at ng malamig na hangin na bumabalot sa kanya. Nang dumapo ang tunog na iyon sa kanyang tainga, aalam niya, hindi iyon tao. Hindi rin iyon hayop na alam niya. Isa itong presensya na lumampas sa normal. Isa itong matagal nang naghihintay. Sa isang iglap, pati mga hayop sa paligid ay natahimik. Walang huni ng kuliglig, walang langit-ngit ng bubong. Wala, maliban sa isang mabagal at tuloy-tuloy na pagkalusko sa sahig, papalapit sa kanyang pinto. Sa bawat klik ng latch, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pinipilit niyang huwag huminga ng malalim, baka marinig siya. Ngunit, alam niyang naririnig siya nito. Nararamdaman siya nito. Sa isang iglap na papitlag siya. Isang malakas na tunog mula sa kusina ang sumira sa katahimikan. Isang kaserola ang nahulog sa sahig, gumulong at huminto. Siguro daga lang, siguro. Ngunit sa ilalim ng kanyang kaba, alam niya, hindi iyon ang pinagmumulan ng panganib. Dahil nang muling bumalik ang katahimikan, naroon pa rin ang presensya sa pinto.
At sa oras na iyon, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahil sa katahimikan, may mga bagay na gumagalaw na hindi dapat nakikita. Ang anino sa bubong. Matapos ang kaserolang gumulong sa kusina, muli na namang binalot ng katahimikan ang bahay. Ngunit hindi na ito yung katahimikan na nagpapahinga. Ito'y katahimikan na tila naghihintay ng pagsalakay. Sa ibabaw ng kanilang tahanan, may kung anong gumagalaw. Hindi ito ang yapak ng pusa, hindi rin daga. Ang bawat tapak ay parang may bigat ng isang buong katawan, ngunit mas mabilis kaysa sa tao. At sa bawat paglipat nito mula sa isang bahagi ng bubong patungo sa kabila, tila ba sinusundan nito ang bawat hinga ni Marta sa ilalim. Narinig niya ang unti-unting pagbali ng kawayan. Dahan-dahan, maingat, tulad ng isang mandaragit na sanay sa panghuhuli. Sa ilalim ng manipis na bubong, ramdam niya ang presensya, isang aninong bumabalot sa kanilang tahanan. Tila sinusuri nito ang bubong, hinahanap ang pinakamahinang bahagi, ang pinakamadaling pasukan. At sa bawat galaw nito, bumababa ang temperatura sa loob ng bahay. Humahalo sa amoy ng lumang pawid ang isang mabahong halimuyak, parang dugo na matagal nang naipon sa lupa. Sa labas, may isang aso na umalulong, isang huling babala, at pagkatapos, katahimikan. Wala na. Ang lahat ng tunog sa paligid ay naglaho, maliban sa presensya sa bubong. Marta, huwag kang kikilos. Isang piraso lang ng salitang iyon mula kay Rogelio. At lalo pang bumigat ang hangin. Hindi na niya kailangang magtanong kung bakit. Ramdam na ng kanyang katawan ang sagot at doon niya napagtanto. Hindi lang sa bubong ito, nasa paligid na rin. Ang pagbabalik sa kasalukuyan. At dito nagtapos ang malagim na alaala ng baryo. Ang kasaysayan ng dugo at luha na iniwan ng mga aswang. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nananatili itong nakatago. Isang kwentong bulong-bulungan lamang ng matatanda. Jomar, Apo, ngayon alam mo na, hindi basta alamat ang lahat ng ito. Ang mga nilalang na yon, hindi sila tuluyang naglaho. At may mga gabi na muli silang nagbabalik. Lolo, ibig sabihin, kaya ba may mga hayop na nawawala sa likod ng gubat nitong mga nakaraang linggo? Kaya ba may naririnig akong iyak ng sanggol sa gabi? Yon ang kinatatakutan ko, Apo. Ang mga senyales ay pabalik na naman. At kapag hindi natin pinaghandaan, baka maulit ang nangyari sa mga magulang mo. Lo, sino yon? Huwag kang kikilos, Apo. Huwag kang lalapit. At sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabalik ng bangungot na minsang nilamon ang baryo ng San Roque. Ang bangungot. Sa katahimikan ng gabi,
Biglang nagising si Jomar. Pawis na pawis, nanginginig at hingal na hingal. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang lahat o totoo. Sa paligid niya, tila may mga matang nakamasid at mga boses na pabulong na kumakaway sa kanyang pandinig. Sino yan? Bumangon si Jomar at dahan-dahang lumapit sa bintana. Ngunit sa labas, wala siyang nakita kundi ang malalim na dilim ng kagubatan. Hanggang sa may aninong mabilis na dumaan. Mahaba, payat at hindi pangkaraniwan ang galaw. Diyos ko, si Aling Rosa ba yun? Tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa labas ng kanyang pintuan, may isang nilalang na pilit gustong makapasok. Ngunit ang katahimikan, mas nakakatakot kaysa sa ingay. Ang pagdating ng dilim. Mang Ernesto, Jomar, nararamdaman niyo ba? Para bang may sumusunod sa atin. Huwag kang lilingon, Jenny. Pag lumingon ka, baka hindi na tayo makaalis. Lolo, parang narito na siya. Sino, Jomar? Ano bang ibig mong sabihin? Nilalang. Ayoko na, Mang Ernesto. Ayoko na. Baka mamatay tayo dito. Tahimik lang kayo. Pag nakakita kayo ng anino, huwag niyong titingnan sa mata. Yan ang pinakadelikado. Akin ka na, Jomar. Ang pagpapakita. Jomar, naririnig mo ba yon? Para bang nasa bubong na siya. Look, wag mong buksan. Wag. Biglang napatingin si Jomar sa kanyang lolo. Nangingilid ang luha. Halatang nakilala ang boses. Si Mang Ernesto naman ay kumakabog ang dibdib. Nangingitim ang mukha sa kaba. Hindi yan ang nanay mo. Jomar, tandaan mo ang sinabi ko. Patay na siya. Hindi na siya makakabalik. Anak, pagbuksan mo ako. Gutom na ako. Lumayas ka. Hindi ka namin kayang pasukan. Hindi mo makukuha ang apo ko. Tila ligtas na. Pero mula sa bintana, isang pares ng pulang mata ang biglang sumilip. Matalim, nagliliyab. Dumiretso ang titig kay Jomar. Saglit na kilig ng katahimikan. Kasunod ang isang malakas na sigaw ng halimaw. Ang lihim ng matatanda. Lolo, nasaan ka? Huwag mo akong iiwan sa ganitong oras. Biglang sisipol ang malamig na hangin. At mula sa lilim ng isang puno ay lilitaw si Mang Ernesto. Madilim ang kanyang mukha. Tila ba pinipilit itago ang isang bagay. Jomar, may mga bagay na hindi mo dapat malaman. Hindi pa ngayon. Lolo, natatakot na ako. Kanina pa ako nakaririnig ng mga iyak.
ng mga yapak. Parang may humahabol sa atin. Tumahimik si Mang Ernesto. Nakatingin sa kawalan. Sumisilip ang liwanag ng buwan sa kanyang mukha. Doon makikita ni Jomar ang mga bakas ng sugat, tila ba kinagat o kinayod ng matatalim na kuko. Lolo, ano yan sa balat mo? Sino ang may gawa niyan? Huwag ka nang magtanong, Apo. Sapat nang malaman mong hindi lahat ng halimaw ay galing sa dilim. Makinig ka sa akin, Jomar. Kapag dumating ang sandali, huwag kang lalapit, kahit ako pa ang tawagin. Habang nagsasalita siya, makikita sa likod niya ang anino ng isang matangkad na nilalang na may mahabang mga kuko at mata na kumikislap sa dilim. Pero hindi pa ito lubos na makikita. Parang pinaglalaruan lang ang kanilang takot. At sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Jomar na hindi lamang mga kwento ang kinatatakutan ng mga taga San Roque, kundi ang mismong mga taong inaakala niyang kakampi. Ang lihim ng mga magulang ni Jomar. Habang nakaupo si Mang Ernesto sa may gilid ng kanilang kubo, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Panahon na sabihin kay Jomar ang matagal ng lihim tungkol sa kanyang mga magulang. Jomar, matagal ko nang tinatago sa iyo ang katotohanan. Ang pagkawala ng nanay at tatay mo, hindi iyon aksidente. Noong sanggol ka pa lang, isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang may kumatok sa aming bahay. Tatlong malalaking anino ang pumasok. Mga nilalang na hindi tao. May matatalim na kuko, mapupulang mata, mga aswang. Ang ina ni Jomar ay karga-karga siya habang ang ama naman ay pilit na lumalaban gamit ang gulok. Ngunit isa sa mga nilalang ang biglang bumagsak mula sa kisame at sinunggaban ang kanyang ama. Narinig ko ang huling sigaw ng tatay mo, Jomar. Iligtas niyo si Jomar bago siya tuluyang bumulagta. Ang ina naman niya, habang yakap-yakap si Jomar, ay tumakbo palabas ng bahay. Ngunit inabutan siya ng isa pang nilalang. At bago siya tuluyang makuha, iniabot niya si Jomar kay Mang Ernesto na nakatago sa dilim. Ang nanay mo nagsakripisyo. Hinayaan niyang siya ang kainin ng mga halimaw para ikaw ay makaligtas. Mula noon, si Mang Ernesto na ang nagpalaki kay Jomar. Dala ang bigat ng lihim na ito. Ngunit ngayon, ramdam niyang nagbabalik ang parehong nilalang na pumatay sa mga magulang ng bata. Habang nakahiga si Jomar sa banig, pilit niyang iniisip ang mga sinabi ni Mang Ernesto tungkol sa kanyang mga magulang at sa sumpang bumabalot sa kanilang pamilya. Ngunit bago pa man siya makatulog, biglang dumagundong ang katahimikan ng gabi. Lolo, ano yon? Parang may gumagalaw sa labas. Huwag kang lalabas, Jomar. Nandito lang ako. Manatili ka sa loob ng bahay. Ano mang mangyari, huwag mong bubuksan ang pintuan. Sa labas ng madilim na bakuran, narinig ni Jomar ang lahat, ang pakikipagbuno, ang halakhak na hindi tao.
at ang huling ungol ng kanyang lolo. Bago tuluyang lamunin ng gabi ang lahat ng ingay. Lolo! Jomar, pagbuksan mo ako. Jomar! At sa gabing iyon, hindi na alam ni Jomar kung sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan, maging ang sariling dugo at laman. Si Mang Ernesto, pawis na pawis at nanginginig habang hawak ang lumang baston. Nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang mga ugat ng puno ng balete ay tila gumagapang sa lupa. Papalapit sa kanya. Si Jomar, nakasilip mula sa loob ng bahay. Nanlilisik ang mata sa takot. Nanginginig habang nakadikit sa dingding. Ang lampara sa tabi niya ay kumikislap-kislap. Malaking anino ng isang nakakatakot na nilalang na parang naghuhugis tao ngunit may mahahabang kuko. Papalapit kay Mang Ernesto sa gitna ng ulan at kidlat. Kung akala mo'y bibigay ako, nagkakamali ka, halimaw. Hindi mo makukuha ang apo ko. Biglang sumirit ang malamig na hangin at mula sa lilim ng balete ay lumitaw ang isang nilalang. Pulang-pula ang mga mata at mabangis ang anyo. Ang katawan nito'y balot ng itim na usok at ang tinig ay parang sabayang iyak at halakhak. Matanda, ang sumpa ay sa dugo mo dumadaloy. Walang pagtakas. Isusunod ko ang iyong apo at walang makakapigil sa akin. Lumapit si Mang Ernesto. Itinulos ang kanyang baston sa lupa at biglang sumiklab ang asul na liwanag mula rito. Umalas ang nilalang, ngunit hindi tuluyang nawala. Kung kailangan kong ibigay ang natitira kong lakas, gagawin ko! Huwag mo lang madampian si Jomar! Si Jomar, na nakamasid sa lahat, ay nagtatakip ng bibig. Pinipigil ang iyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nanunood kung paano nakikipagbuno ang kanyang lolo sa sumpa. Sa kanyang murang edad, unti-unti niyang nauunawaan na may mas malalim na dahilan kung bakit nila kinatatakutan ang gabing ito. Ang huling sigaw. Habang nananatiling nakatingin si Jomar, nanginginig ngunit hindi umaalis. Tuluyan nang naglaban ang dalawang puwersa. Ang sumpa na gumagapos kay Mang Ernesto at ang huling tapang na natitira sa kanyang kaluluwa. Hindi ako susuko! Hindi ako magiging halimaw! Hindi habang buhay ka pa, Jomar! Hindi ka makakatakas. Ikaw ay amin na. Si Jomar ay umiiyak
Halos mapasigaw, ngunit hindi matitinag. Pinagmamasdan niya ang kanyang lolo, na tila ginugupo ngunit patuloy na lumalaban. Lolo, huwag kang bibigay. Labanan mo pa, Lolo. Nangingisay, ngunit pinipilit iangat ang kanyang kamay na hawak ang isang lumang itak. Itinataas niya ito sa hangin habang ang kanyang katawan ay nilalamon ng itim na anino. Kung ito ang kapalit para maputol ang sumpa, tatanggapin ko. Hanggang dito muna nagtatapos ang unang bahagi ng Ang Pagyakap sa Dilim. Ngunit maghanda ka dahil ang susunod na kabanata ay ang pinakahihintay na pagtutuos ni Jomar at ni Tandang Felisa. Abangan kung sino ang mananaig, ang lakas ng tao o ang puwersa ng dilim. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell upang hindi ka maiwan sa pinakamatinding pagtutuos